Ito po, eto. Pakaliwa ba? Ayan, 'no? Diyan sa headline pa ay wala pala akong pinakita, oh. 1,042 viewers, wag niyo pong hindi, 1,042 viewers, so 1,040 lang pala kasi alam na natin na hindi magla-like hindi magla-like si ano, ano pangalan nun? Yung si Dragon Boy tsaka si pangalan nito si Babaero, oh, yan hindi naman magla-like yan, oh, 1,040 viewers. Wag niyo pong kalimutan na i-like itong live stream natin mga bossing. Dito pa lang po mga kababayan, sa headline pa lang po, no, ni Amy Marcos, aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban. May punto naman po siya doon mga kababayan. Kaya lang, bakit ba ini-insist nila na laging magkakaroon ng digmaan? Hindi ba pwede na ipakita natin yung paglaban natin dito sa mga Chino nang hindi umaabot ng digmaan? Oh, kasi mga bossing, ang style nila dito, Sir Ed Gonzalez Angeles, salamat po sa inyong super sticker. Ang style nila dito mga kababayan, inaano po, tinatakot nila ang mamamayang Pilipino sa nangyayari, no? Tinatakot nila na magkakaroon ng digmaan, pero napakalayo po nun mga boss. Napakalayo po nun. At naniniwala po ako na kayang gawan ng paraan ng ating presidente ng Department of National Defense nang mailalaban natin yung West Philippine Sea na yan nang hindi umaabot sa digmaan, mga boss. Oh, siguro, eto yung mga yan, no? Siguro, ang gusto nilang ipasunod sa ating presidente, huwag ka nang lumaban, hayaan mo na lang yung West Philippine Sea na yan. Oh. Wag mo nang suwayin ang secret agreement na yan. Bakit? Baka mas lumalim pa, no? At mas madami pang malaman ang taong bayan na hindi lang pala pagkain at tubig ang pwedeng dalhin or something na ganyan. Baka may mas malalim pa diyan. At lalong lumalaban ang ating presidente para sa atin po mapunta ang West Philippine Sea na talagang atin naman mga kababayan, lalong lumalaban, lalong nanggagalaiti ang China, lalong lumalabas kung ano pa yung merong mga tawag dito, meron pang mga mas malalim na dahilan pa pala doon sa secret deal na yon. Ma'am Aika, salamat po sa inyong super chat. Yun ang kinatatakot nitong mga to. Alam naman po natin mga bossing, no? Si Amy Marcos po nandoon sa panig, no? Biruin mo ba naman nung nasa Davao? Sinasabihan ng nagdudurog yung kapatid hindi man lang po naipagtanggol, no? Kaya po yung ibang tao napapaisip, ano ba talaga 'to? Anak ba talaga ng mga Marcos 'to? Kapatid ba talaga ng mga Marcos 'to? Napapaisip na po Oh, biruin mo imbes na dapat nakasuporta ka sa kapatid, no? Sasabihin ng iba, hindi kapagka silang dalawa nasa pulitika wala ng kapakapatid niyan. Pero kung titignan po natin mga kababayan, tama po ang ginagawa ng ating Pangulo. Ultimo po yung mga dating kalaban natin o yung mga kaasaran natin sa politika, yung mga kakamping, ultimo po sila na-appreciate po yung pagtindig, no, ni Pangulong Marcos dito po sa usaping West Philippine Sea, mga kababayan. So yung mga ganito, tingin ko pamatay sunog to no? Pamatay sunog po itong mga to mga kababayan, yung mga liham na ganyan, no? Na sasabihin, ipamumukha sa taong bayan dadating na magkakaroon ng digmaan. Kaya kumbaga, wag mo nang i-ano yung secret deal. Wag mo nang banatan ng banatan. Lugi po kasi tayo doon mga boss. No? Sarili nating teritoryo, sarili nating barko, ayaw ipapaayos ng Chino, ng mga China. No? So kapag gibang-giba na po yan, puro butas na, palubog na lang po yan mga boss. Di ba? Pag lumubog na o kung sakali na talagang wala na,
hindi na mapakinabangan, ang tanong po, pagbibigyan ba tayo ng China na, "O sige, dahil lumubog na yung bantay niyo diyan, maglagay kayo ng panibagong barko para may bantay ulit kayo." Papayag po ba ang China nun? Hindi. Hindi po. Paglubog nun, kung yung mga simpleng mga materyales para gawin yung barko na yun ayaw payagan, paglubog nun, kayang-kaya na po nilang gawin lahat, mga kababayan, 'no? Wala na mahihirapan na po ang Pilipinas sa stand para sa West Philippine Sea po, mga boss. Yun po yung magiging yun yung katotohanan, mga kababayan, 'no? Kaya po, 'wag po kayong matakot na dahil yung mga pinagsasabi nila na aabot ng digmaan, ginagawa po ng lahat ng ating pangulo, ginagawa po lahat ni DND Secretary, Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan, 'no? Pinangako naman po hindi namin isusubo sa delikado ang mga Pilipino. Kaya lang etong mga Chino talaga yung lumalapit at nambubuli sa atin. Ang tanong, hahayaan na lang ba natin? O sige, ganito po mangyayari diyan, mga kababayan Yan sa West Philippine Sea na yan, sabihin na natin na okay, kunyari sige, ibigay na natin yung para walang giyera, 'no? Yun yung gusto nila, di ba? Ibigay na natin yung mga isla diyan para hindi umabot ng digmaan, di ba? Sasabihin ng China, kayang-kaya pala natin 'yan. Susunod po, 'no, yung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, yung mga sandbar, 'no? Yung mga sandbar na kumbaga may mga nagsabi nun, bakit mo hinahayaan lang na bakit mo hinahayaan na yang sandbar na yan ikutan ng mga Chino? Yun. Sabi ng dating Pangulo, bantayan ko pa ba yang sandbar na yan? Kumbaga, ibig niyang sabihin, mga kababayan, walang gaanong mahihita dun sa mga sandbar. 'Di ba? Kumbaga, ang laki lang nun is parang 20 katao lang ang magkakasya pag nakatayo, 'no? Tapos tinambakan pa ng mga patay na mga corals, mga bossing. Pero ang punto nung nagsalita, nung nagreklamo kay dating Pangulong Duterte, pasok sa ating teritoryo yung mga sandbar na yan. Ibig sabihin, yung mga helicopter ng mga Chino, nasa loob na po ng teritoryo ng Pilipinas. So, trespassing na po. No, vlog, shoutout sa'yo. Trespassing na po. So, ngayon, okay, para walang digmaan, hayaan na yan, 'no? Hayaan na yan, West Philippine Sea. Ang kasunod nun, nakakapasok tayo doon sa mga sandbar, sa teritoryo nila nang hindi tayo sinisita. Go, pasok pa. Yung mga katabi na nun ang isusunod, 'no? Yung mga katabi na, knowing, mga kababayan, ang China, gahaman po sa ganyan yan. Isusunod, sunod mo yung sa may sandbar, pumasok kayo doon, ganito, ganyan, hanggang wala na. Hanggang ang Pilipinas po natin ay biglang pag-aari na ng China, mga kababayan. Although, malayong-malayo pa pwedeng mangyari yon, pero kapag hinayaan natin na pagbigyan lang ng pagbigyan, tapos ipamuka kagaya nito, yung liham ni Senator Amy Marcos, talagang kontra kay BBM, Kontra kay BBM, mga kababayan. Talagang kinokontra niya yung kapatid Yung kapatid, hindi tayo paggagapi. Alam niyo din po, mga kababayan, 'no? Kaya eto, galing naman po ito kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro, mga kababayan. Kaya malakas ang loob din ng Pilipinas, mga bossing, kahit na yung sinabi ni Amy na yan, may katotohanan naman po. Kulang tayo at salat tayo pagdating po sa digmaan, mga kababayan. Pero bakit malakas ang loob ng Pilipinas? Kasi po, mga bossing, sa buong mundo, 'no, sila po ay naniniwala na ang West Philippine Sea ay pag-aari po ng Pilipinas at hindi nila hahayaan, 'no? Kaya nga po ito, kung nakikita ninyo, Japan, India, Australia,
Amerika, lahat po nagbibigay ng suporta, eh. Dahil ayaw po nila, 'no, na magkaroon ng bullying na mangyayari, mga boss. Sa buong mundo po, alam ng buong mundo na yung 9 dash line ng mga Tsino, eh, ultimo po mga Tsino, hirap na paniwalaan sila dun sa 9 dash line nila, mga kababayan. Hirap na paniwalaan. So, ibig sabihin po, naka-back up sa'tin, mga bossing, 'no, ang buong mundo. Hindi nila hahayaan na magkaroon at magtagumpay yung ganyang mga pananakop. Bago na po ngayon ang panahon. 'No, hindi na kagaya dati, si Magellan sinakop ito si ganito, si Raha something, sinakop yung ganyan. Oh, hindi na po uso yun. 'No, aalma at aalma na po yung mga karatig na bansa at yung ibang mga bansa, mga bossing, kapagka ganyan. 'Di ba? Kaya po eto, ewan ko, ako ang nakikita kong dahilan na lang nito, patay-sunog, pamatay-sunog yung ginagawa nila, mga kababayan, 'no? Pinapatay nila yung sunog para 'wag nang mas lumalim pa. Kung ano pa yung madidiskubre diyaan sa secret agreement na 'yan, mga kababayan. Okay? 55 minutes na din po tayo, mga bossing. Alam niyo naman po na Mark Ramos, kapag umaabot ng 1 oras, pagod na din po, eh. Mag-shoutout na lang po tayo, 'no? Pero bago po kayo umalis, mga kababayan, i-like niyo itong live stream natin. Eto ang tanong, Harry Roque sa pagkasenador, kunyari one on one, Harry Roque versus Trillanes, sino ang iboboto ninyo? Ayan, mga kababayan. So habang bumoboto kayo diyan, kung si Trillanes o si Harry Roque, babasahin ko na yung pangalan nyo para sa yung mga 3 minutong shoutout po. No? YCL Channel, Trillanes. Kaloy Alberti, ako ito, mas bulok ka pa. Arnedo Olaes, Trillanes. Rego Adventure, Trillanes. Maxine World, Trillanes. Asan na ba yun? Ang bilis, saglit lang. Uy, GM Tol, Trillanes. Si Sir Ed Harry, talo si Ike Losada. Maria Teresa Tello, Trillanes. Ayan. Puro Trillanes. Ma'am Cheryl, magandang umaga sa iyo dyan. Trillanes pa rin. Eto si Adoracion. Bumoto nga, harimaw naman. Nye, Trillanes. Wala sa dalawa. Okay. Wala sa dalawa. Trillanes ako. Sabi ni Wow Signal, wala sa dalawa. Sabi ni Bonifacio de la Cruz, Trillanes. Pwede ba or? Sabi niya dito. Roque, for senator. Ayan, sabi ni Alfredo Castillo. Sino pa? PBBM lang malakas, Trillanes. Ako, mga kababayan, para po sa akin siguro, bigyan natin ng tsansa itong mga to na talagang totoong mga opposition. Hindi po yung kagaya ng yung mga DDS na mga tatakbong senador. Ang ibig sabihin po siguro ng opposition sa kanila ay lahat ng diskarte o lahat ng proyekto ng Pangulo, kahit maganda, i-oppose yan. Baka ganun po ang nila. Muli po, ako'y magpapaalam na, mga kababayan, Maraming salamat po, and huwag niyong kalimutan na i-like itong live stream natin at i-share niyo na din po, at dun sa mga bagong pasok, paki-subscribe na lang din po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.